Welcome to Donmar TV News Channel. Yung mga pangako ni Senador Manny na mabigyan ng bahay at lupa yung lahat ng mga squatter in 5 years kung siya ang mahahalal. Bilang Hindi niya magagawa yun. Yeah. Hindi niya magagawa yun. Sa planning pa lang, tapos na yung 2 years niya. Oh. Pagkatapos yung construction, he has to construct one. He has only 2,190 days over a 6-year term. Ilan ang squatter na bibigyan niya ng bahay? Hindi niya sinasabi kung ilan yun eh. Pagpalagay ko, meron mga 5 milyon na squatter sa Pilipinas. Magkano ang bawat isang bahay? 5 million sa ordinary housing program ng gobyerno. Ordinary siguro, Mang Juan, wala pang sa akin ng pananaw. Ang 5 million, magandang klase na yun. Siguro yung mga ginagawa ngayon na parang row houses, yung row houses, siguro, Mang Juan, sa akin pananaw lang yung row houses sa kikita ko, wala pang 500,000. O ngayon, parang palagay natin 500,000. Pero saan mo ilalagay yun? Yun ang you have to buy the land. Yes. You have to construct the road. You have to put the sewerage. You have to put the electricity and all the social amenities. Paralan. And then construct. My God, yun lang preparation na yun. To acquire the land. Tapos na yung 6 years niya, wala pa siyang nagagawa na bahay. Mang Juan, ang gagamitin lang daw niya ay puso. Yun nga eh. Puso na saging. Yun ang mahirap mahirap, kailangan. Sabi ni Machiavelli, hindi lang puso. Tingnan mo ang limitasyon ng programa mo at yung imponderables na tinatawag nila, yung mga mangyayari na hindi mo na-anticipate. Kagaya ng cholera, COVID, o smallpox, o ano yun. Kung may meron akong naisip, ewan ko kung pabor si Juan dito. Gagawin ko lahat ng mga realtors. Magtayo kayo ng row houses. Pwede mong ipaupa sa mga squatters. Alam mo, yan ang policy ngayon eh. Pag may subdivision ka, kailangan a certain percentage of your gagawin mo na low-cost housing. Pero ang tanong, Mang Juan, nasusunod ang dami na ginawa ng Ayala na mga low-cost housing. Ang problema naman kasi, Mang Juan, ang gusto naman ng squatter, libre. Ay, baka gustong... Yan yun ang, look, Mang Juan, I'm nothing against the squatters. Pero minsan, pag nakausap ni Mang Juan, they're even proud. Uy, 20 anyos na kami rito. So you're proud, ang anak mo, pati apo, nandun, lumalaki. Sa ganung diba meron pang nag-viral na video, Mang Jess at Mang Juan, isang babae yon na parang ini-interview na dati siyang squatter. Tapos, ang dami niyang reklamo. Pero meron siyang bahay, medyo mas maganda pa kaysa dun sa kanyang una, bakit daw hindi na lang daw gawing libre. Hindi naman ganoong kalakihan yung bayad niya sa low-cost, di ba? Magugulat ka pag kinausap mo, Mang Juan, nakakausap po yung iba ron. Magugulat ka talaga, Mang Juan, iba ang mentalidad nila, iba. Tsaka yung isa pa sa mga problema, yung binibigyan ng mga pabahay, sa kasalukuyan, binibenta. Maliban sa binibenta, tama. Ibibenta nila, tapos sasabihin din nila na walang palengke, walang malapit na palengke, walang malapit na paaralan, walang pagtatrabahuan. So, dapat i-considera din yun ni Senador Manny. Na pag naglagay siya ng pabahay, may hanap buhay. May hanap buhay doon. Meron ding palengke na hindi na siya pupunta sa ibang Ang pinakamaganda dyan, farming.
Maski malayo ka, di ba? May farming. Ewan ko. Sinasabi nila kung ako daw maging presidente. Maraming nagtanong, kung ako daw maging presidente, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan yan. Lalo na yung Metro Manila. Lalo na ang Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan. Condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso. Hindi ako nagsasabi niyan dahil nagpapa-impress ako sa inyo, nagpapa-impress ako sa mga tao. Ginagawa ko na po yan sa iba't ibang lugar, especially dito sa Sarangani Province. Sa Jinsan, sa iba't lugar. Mayroon din po akong dyan. Mayroon na akong bubuksan dyan na Pacman Village, ipamimigay ko libre dyan sa May Cavite. Para ipakita ko sa kanila na dapat ang mga tao magkaroon ng sariling tahanan na hindi sila problema kung saan sila matutulog. Dahil yan ang pinagdaanan ko na natutulog ako sa kalye at walang sariling bahay. Alam mo, Katunying, alam mo sa totoo lang, yung pera ko, mula pa noon, yung income ko sa boxing para malaman ng lahat. Halos kalahati ng income ko bawat laban, binibigay ko pabalik sa tao. Noon pa ako, bago pa, way back pa, bago pa ako naging politika, na pumasok sa politika, bago pa ako naging politiko, namimigay na ako ng pera, sariling bahay, house and lot, libre, wala silang babayaran yung mga pamilya. Hindi ako sa nagyayabang, ayaw ko sanang i-brought out yan, ayaw ko sanang sabihin sa taong bayan, pero since hinanapan nila kung anong ginawa ko, sasabihin ko sa kanila na marami din po ako natulungan na ng mga tao. Sa abot ng aking makaya, sa sarili kong pinaghirapan, sa dugo at pawis na napuhunan ko para kumita sa pera na yan. At marami akong napasayang mga mahirap na tao. Gusto ko man lahat na mabigyan. At sabi ko nga, Katunying, maniwala ka sa akin. Ano man lang kaya kong gawin sa ito kasi ano man lang yung kaya kong gawin sa sarili kong pera na pinaghirapan. Hindi naman ganoon kalaki. Pero ang ibig kong sabihin, ang punto ko diyan, parang Tunying, ang laki ng pera ng ating gobyerno. Ang laki ng pundo na nananakaw ng mga ganid ng mga politiko. Ang laki ng ilang hindi lang bilyon, trilyon Ang nanakaw na dapat mapunta sa taong bayan.